Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo at ating pong batiin ang ating katabi ko. Good morning po sa bawat isa. Mabuti ng Panginoon. Ngayon po ay alam natin na ang banal na presensya ng Diyos ay narito po sa ating kalagitnaan. Hayaan niyo po na talagang magkaroon po kayo ng total focus tanging sa Panginoon po sa pagkakataon ito as you worship Him in spirit and in truth. Pawitin po natin ang Holy Spirit.
Yes, Lord. I worship you, Lord, in spirit and truth, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat nga po sa Panginoon sa araw na ito, Panginoon, na kami ay nagising lahat, Panginoon. At Lord God, dalangin namin na samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang Lord, ang aming araw ng panambahan ay maging, Lord, maging doon lang sa iyo lamang namin i-direkta, Panginoon, ang aming mga kaisipan at ang aming mga alalahanin, ang aming mga kaguluhan, Panginoon, sa aming mga puso at isipan ay aming santali, Panginoon. Pagkat ikaw lamang, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, ang aming dapat na itataas, Panginoon. Kaya samahan mo kami mula sa umpisa ng aming panambahan, Panginoon. Lord God, dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, ang mga mangunguna sa aming worship, Panginoon. Bigyan mo nga po sila, Panginoon, ng kalakasan ng loob, Panginoon, at maayos na kaisipan upang, Lord, kami lahat, Panginoon, ay magpupuri ng masaya, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po at dalangin din namin, Panginoon, ang pastora namin ang gadal na yung mensahe sa umagang ito. Panginoon, lubos na ikaw ang nakakaalam ng lahat ng kanyang mga alalahanin, Panginoon. At Lord God, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, sa mga nakaraan na mga problema, Panginoon, tungkol kay Samuel, Panginoon. Salamat, Lord, at nalampasan nila, Panginoon, lahat sa awa mo, Panginoon, at sa habag mo. Kaya narito kami, Panginoon, sa umagang ito upang purihin ka, Panginoon, at pasalamatan, Panginoon, sa buong linggo na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Maging ito man ay, Lord God, problema o kabighatian, Panginoon, o kasayahan, Panginoon, mga blessing na aming natatanggap. Dapat namin itong pasalamatan, Panginoon, dahil kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, hindi namin kung nasaan kami sa mga oras na ito. Kaya samahan mo kayo, Panginoon, hanggang matapos ang aming panambahan. At Lord God, dalangin namin ang aming kasamahan pa. Kung sino man ang wala mo, Panginoon, ikaw ang mag-ingat sa kanila, ano man ang kanilang mga katailanan, Panginoon, ay lubos na ikaw ang kakaalam. Dahil Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, iniisip pa lang namin ay alam mo na. Kaya Lord God, sa iyo namin ito lahat itatagubili ng aming mga pananamba, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang magpuri at mataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. God is good. And all the time, dahil mabuti ang Diyos, bigyan niyo po ng high five ang inyong katabi. God is good. Hallelujah. Talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. Kaya po, as we worship the Lord po, talaga pong patuloy po tayong magayak. Kung kayo po ay gustong sumayaw, umindak po para sa Panginoon, dahil naging mabuti po talaga ang Panginoon all throughout ang journey po natin sa pananampalataya, bigyan na po natin malakas sa palakpakan. Hallelujah! Lord, salamat po, Panginoon. Tingnan po, no? Kung isa man sa inyo dito ay medyo in pain sa sitwasyon, na kahit anong sitwasyon, pero ang goodness ng Panginoon, babaguhin po yan. Amen po? Kaya po, tayo po ay awit sa Panginoon dahil siya ay Diyos ng buhay po. Let's sing! Let's sing for who you are. Let's worship the Lord. What He has done. Let's sing. Standing in your presence, thinking of the good things you have done. Waiting here to
Panginoon, sa mga awitin. Pupurihin ka namin na nagmumula sa aming puso, Panginoon. Pupurihin ka namin dahil ikaw ay Diyos na buhay. Pupurihin ka namin hindi dahil sa mga natamasa namin, hindi dahil, Panginoon, kami ay may mga katagumpayan sa buhay. Lord, pupurihin ka namin maging sa karamdaman, maging sa kapighatian, Lord, maging sa anumang unos, Panginoon, na aming matamasa, Panginoon, sa buhay na ito. Pupurihin ka namin, Jesus. Sa buhay ko
iyong pag-ibig, Panginoon, ay napakalawak, O Diyos. Lord, Ikaw ang Diyos. Noon pa man, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na aming sinasamba hanggang ngayon, O Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Joshua. Lord, Ikaw ang nanatiling Diyos, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid, Panginoon. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon. Salamat dahil nariyan ka, Panginoon. Banal na Espiritu, upang turuan kami, Panginoon, upang udyukan kami, Panginoon, kung ano ang nararapat, ano ang tama at mali, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Hayaan mo na mapanatili namin, Panginoon, ang aming pagsusumamo sa iyo, Panginoon. Mamuhay ka sa aming puso, Panginoon. Ikaw po ang mag-take over ng aming buhay. Ikaw po ang mag-take over ng aming church. Ikaw po ang mag-take over ng aming pamilya. Ikaw po ang mag-take over, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin kayang kontrolin, Panginoon. Ikaw po ang mag-take over, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na kami ay limitado lamang, Panginoon. Lord, You are God. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami na meron kaming Diyos na sobrang magmahal sa amin na makasalanan. Sobrang magmahal, Panginoon. Kaya, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na magwalhati ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming tinig, sa pamamagitan ng aming mga kamay, Panginoon. Magwalhati ka namin, Panginoon, dahil mabuti kang Diyos sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa hirap na buhay, sa panandaliang buhay na ito, Panginoon. Lord, Ikaw ang simula, Ikaw ang wakas ng buhay na ito, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo na ilagak mo sa aming puso na patuloy, Panginoon, na magpasalamat kami, Panginoon, kahit anuman, O Diyos, ang hayahay ng mundong ito, Panginoon. Lord, papuri, karangalan, kadakilaan, ang nais namin maibigay, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang Panginoon. At wala niyo, Panginoon, ang aming pagpapuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Po, tayo po ay mga po sa presensya ng Panginoon. Tayo po muli ang manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, nandito po kami sa umagang ito para magpasalamat po, Father God, sa patuloy na pinagkakaloob po sa aming Panginoon. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa buhay na ito. Kaya ngayon, narito kami nakatayo sa iyong harapan, Panginoon, upang itaas ka sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat sa buhay na ito. Salamat din po sa kagalingan. Salamat po na hindi mo po kami pinapabayaan sa bawat sandali po ng aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagbibigay, tulungan mo nga po kami, Father God, na may balik ang nararapat para sa inyo, aming Ama. Salamat po sa lahat ng source of income na meron kami. Salamat po, Panginoon, sa mga trabaho na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa amin. Sa mga trabaho, sa mga negosyong meron kami, nagpapasalamat po kami, Panginoon. At Lord, sa mga wala pa pong hanap buhay, sa wala pa pong mga trabaho, Panginoon, ipagkaloob mo nga po sa kanila ang kanilang hangarin na magkaroon nito. At sabayan mo po, Panginoon, ng puso na nagagalak, pusong masaya na ibinabalik, Panginoon, ang nararapat para sa inyo, Father God.
Dahil hindi naman po lingid sa amin, Panginoon. Ano man po ang meron kami. Ano man po ang mga problema, ano man po ang mga lahat ng ginagawa mo para sa amin, ang natatanggap namin sa araw-araw, ay nanggagaling lamang sa iyo, aming Ama. At ang tithes na ito, Panginoon, ang offering na meron kami na ibibigay sa oras na ito, Panginoon, marami po itong matutulungan. Lalong-lalo na rin po, Father God, ang mga nagdadala ng iyong mga salita. Ang mga misyonary, Panginoon, na nasa ibang bansa, Panginoon, na nagpapalagana, Panginoon, palalo sa iyong mga salita. Even dito sa aming bahay, sambahan, Father God. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat sa kabutihan niyo po sa buhay namin. Thank you, Lord, purihin ka aming Ama. To God be the glory. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang kagalakan pong muli na tayo ay magkita-kita sa pangalawang linggo ng unang buwan ng taon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Maraming bagay po ang dapat nating ipagpasalamat. Tayo po ba ay nakapagsulat na ng ating mga gagawin sa loob ng isang taon? Meron na po ba tayong plano? Marami. Nakita ko po sa kalendaryo ng DepEd. Maraming holiday. Wow. Tuwan-tuwa ang mga estudyante po ba o mga nanay? Kasi makakapagbakasyon ng pagpe-prepare, no? Sa mga estudyante naman, malungkot, lambaon. At magbabakasyon. Mahaba-habang bakasyon ang ibinigay ng DepEd. Ayan. So, dapat po ay meron tayong plano na ginagawa ngayong taon na ito. Kasama po dapat sa plano yung pag-rest, pamamahinga. Hindi po yung panghabang buhay. Yung bakasyon lang ba? Yun, bahagi yun. Dahil ang ating katawan ay napapagod, kaya tayo ay magpahinga, tayo ay magbakasyon. We deserve ng bakasyon. Kaya sama natin yan sa ating mga plano. Bilang bahagi po ng ating series na pinag-aaralan sa buong buwan ng January, New Beginnings with Christ. Yan. At natapos na po tayo doon sa unang bahagi na commit your plans to the Lord. Commit. Ipagkaloob po natin ang ating mga plano sa Panginoon. Sa buong taon na yan, kung tayo ay nagsulat, nagplano tayo, panalangin natin yan sa Panginoon na ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang kumilos. And ngayong araw pong ito, sa ikalawang linggo ng buwan ng January, ay pag-uusapan po natin, make every day count. Bilangin ang bawat araw ng ating buhay, ng ating gagawin, o ano paman, no? Make every day count. Sabi ng Psalms 90 verse 12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Napakaganda po. Amazing verse, pero pag binasa po natin ang kabuuan ng
ng Psalms chapter 90 ay we will remind us na maiksi man po ang siguro itong verse na to, maiksi man na pinaparating po sa atin na ang buhay po natin ay napaka-importante. Every day of our lives is counted. Importante po ang buhay natin. And dapat po na tayo ay mamuhay ng merong pakinabang. Living wisely and intentionally for God's glory. Ang buhay po natin ay dapat na merong pagpapahalaga at binibigyan natin ng glory ang buhay natin para sa Panginoon. And today, ay pag-aralan po natin yan. Mahirap po na ang buhay natin ay kunin ng Panginoon sa maiksing panahon. Ilang taon na po kayo ngayon? 60. May tataas pa po ba sa 60? Ilang taon po? 66. May tataas pa po ba sa 66? Wow! Praise the Lord, 69. May tataas pa po ba sa 69? Hanggang 69, ang pinaka-eldest natin. Purihin po ang Panginoon. Dahil according po sa survey, ay ang nagre-reach na lang daw po ang tao between 50 to 60. So kung nag-61 ka, you are blessed. Bonus ng Panginoon. So kung mag-reach ka daw ng 60 to 70, bonus. Pagka nag-reach ka naman ng 71 hanggang 80, extra bonus. At pag nag-reach ka naman ng 91 and beyond, extra bonus na yun. Grabe po, ano? Meron po kaming lola sa Baguio. Sa Baguio po sila papa ngayon. Sila yung nagbakasyon. Dinalaw nila si lola. Siya po ay 98 years old. Grabe, umabot siya ng 98 years old. Parang gusto mong umabot ng 98 na ayoko. Pero siya, malakas po. 98 years old na siya. Malakas. Gusto ba natin humaba ang buhay natin? Bakit kaya mahaba ang buhay ni nanay? Kinakain? Ano pa? Exercise. Ano pa po? Ha? Nga. Sa Baguio po, ganyan, nagngangaan sila. Nagmamama, no? Sa ibang tribes, nagmamama sila, nagngangaan. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, hahaba ang buhay mo kapag ano ba po? Stress-free. Ano ba po? Ephesians 6:1. Sino pong makaka-recite? Ephesians 6:1. Sige nga po, open your Bible. Yun. Kung gusto daw po natin humaba pa ang buhay natin, obey your parents. Children, are you obeying your parents? Young people, are you obeying your parents? Ha? Parang ang mga kabataan ngayon, mga ibon. At saka mga Batman daw. Alam niyo yun, yung mga Batman, tsaka mga ibon? Yun, ba't ako? Wait lang, wait. Oh, puro ganun, no? Yun ang maririnig natin. Obey. Yan po ang number 1 na turo ng Panginoon sa atin.
For us to live long, obey our parents. No? Sundin natin ang ating mga magulang. Hindi lang po yan kasabihan ng mga matatanda na lagi nating naririnig, kundi yan po ay ayon sa Biblia. Nasa Bible po. So kung gusto po natin humaba ang ating buhay, ay mag-obey tayo sa Panginoon. And ang buhay po natin ay mahalaga sa Panginoon. Kaya dapat po tayo, umpisa pa lamang, meron ng plano ang buhay natin. Kapag ikaw ay nag-reach sa tamang edad, ilagay mo na sa plano ang buhay mo. At sa planong yan, dapat kasama lagi ang Panginoon. Huwag na huwag mong iiwan ang Panginoon sa plano mo. Kasama ang magulang mo sa plano mo. Kasi ikaw, kasama ka ng magulang mo sa plano niya. Pinlano ka ng Panginoon. Pinlano ka ng magulang mo. Hindi totoo yung putok ka sa buhok. Walang putok sa buhok. Si malakas at si maganda lang yon. Ano lang yon? Anong story nila? Kathang isip ba? O alamat. Ikaw ay hindi alamat. Nilikha tayo ng Panginoon according sa wangis ng Lord. Kaya nga, bakit ba kinakailangan na ang buhay natin ay talagang ipagkaloob natin sa Panginoon? Everyday count ng ating buhay. Teach us the number our days that we may gain a heart of wisdom. Ito ang sabi ng Panginoon. Kung ipaparaphrase natin, sabi niya doon, Lord, dapat ma-realize ko na ang buhay ko ay hindi lang nagtatapos kung saan. O hindi lang walang kwenta ang aking buhay, kundi gamitin mo wisely. Ginagamit po ba natin ang buhay natin wisely sa Panginoon? Kapag po tayo ay tinawag na ng Panginoon sa kanyang tahanan, you are going home. Saan po ba ang tahanan natin? Saan po ang tahanan natin? Sa mga nakakilala sa Panginoon, saan ang inyong tahanan? Sa langit. Oh? Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, sa langit ang ating tahanan. Kapag dumating po ang panahon na tayo ay tatawagin na ng Panginoon na bumalik sa ating tahanan, sa ating tunay na tahanan, kahit po uminom ka dyan ng sandamakmak na gamot, wala nang magagawa. Kahit uminom ka ng marami pang mga vitamins na pampalakas, pampasigla, wala na. Your number is up. And your number is up. Hindi na pwedeng dugtungan. Kahit pa marami kang pera, hindi na kayang dugtungan ang buhay. Kapag ikaw ay tapos na ang iyong buhay. Wala nang pagkakataon. Kaya ngayon, binibigyan tayo ng chance ng Lord. Maraming chance pa na binibigay ang Panginoon. And we can be assured that we are hawak tayo ng Panginoon. Ito yung assurance na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 20, For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayan daw, kapag ikaw ay nasa Panginoon, may kabuluhan. Pero kung ang kamatayan mo ay hindi ka nakakilala sa Panginoon, walang kwenta ang kamatayan. So gawin po natin na ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay may kabuluhan. Let's live our life to the fullest with the Lord. Yung sinasabi nilang YOLO, no? You only live once. So, gagawin ko na lahat ng gusto ko. Kasi isang beses lang mabuhay. Pero, sa katotohanan po, live your life to the fullest sa paglilingkod sa Panginoon hanggat bata ka pa. Hanggat may pagkakataon ka. Why should we want God to teach us to number our days? Bakit nga ba? So sabi ng binasa natin kanina sa Psalms 90 verse 12,
Teach us the number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us the number our days. Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin that we need God to reveal us the briefness of life. Gaano ba kaiksi ang buhay? Masasabihin natin, ang bata naman niyang namatay. Ang tagal naman ng buhay niya. May batang namamatay, may edad na namamatay, merong mas in the mid ng kanyang age. Iba-iba ang uri ng kamatayan, no? Iba-iba ang number ng kamatayan. Pero sinasabi po dito, yung kinakailangan natin tayo ay mamuhay nang may paglago sa Panginoon, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. At ito yung nire-remind sa atin ng awit, chapter 90. Ito yung binibigay niya yung details about God's anger against doon sa kasalanan na ang buhay ay meron tayo. Gaano ba natin inilalagay ang buhay natin? Gaano ba natin ini-spend ang buhay natin? Ito ba ay sa mabuti? Ito ba ay puro kasalanan? Ito ba ay puro sa kasamaan? Inaayos ba natin ang ating sarili? Inaalagaan ba natin ang ating sarili? Pinapalusog ba natin ang ating katawan? Binibigyan ba natin ng vitamins ang katawan natin? O inaabuso dahil malakas pa? No? Ang buhay po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, itong katawan na to, itong flesh na ito, hindi po yan magtatagal. Hindi tayo immortal. Manghihina. Yung iba nga, 30s, mahina na tuhod. No? Yung iba naman, 20s, bata pa, nanghihina na ang tuhod. Yung iba naman, 80 na, 70 na, malakas pa. Iba-iba. Pero ang sinasabi po ng Bible, kailangan natin ang karunungan ng Panginoon. Kailangan natin ang lakas ng Panginoon, hindi ang sarili nating lakas. Sa Psalms 90, makita po natin dito yung sabi ni Moses, Psalms 90 was reserved by Moses, a man with whom the Lord spoke face to face. During the time, ang mga prophets o itong mga lingkod ng Panginoon ay nakakausap nila ang Diyos. Yung tinig, yung audible voice ng Lord, naririnig nila. Nakakausap nila face to face ang Panginoon. Sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng nais ng Panginoon. At sinasabi ng Lord na sabi niya kay Moses about the fierce anger of God against sin, yung kasalanan. Dahil during the time, itong mga bayan ng Israel ay talaga namang nila sa Panginoon, yung commitment, yung kinukomit nilang kasalanan sa Panginoon ay gano'n na lang. Imagine niyo, nag-raise sila ng cult na para sambahin nila. Binigyan sila ng buhay ng Panginoon, binigyan sila ng pagkakataon ng Lord para mapalaya, pero hindi nila ginamit ang pagkakataon yan, kundi sila ay sumamba sa iba't ibang uri ng gawa nila. Yung daladalahan nila ng mga silver and gold, sinamba nila yon. Kaya yung galit na lang ng Panginoon ay nandoon. Pero nandun din naman yung habag ng Panginoon. Na kahit na gano'n yung ginawa nila, yung love ng Panginoon ay nasa kanila. No? Patuloy pa din yung pag-ibig at habag ng Panginoon sa kanila. Pinapakain sila, sinisilungan sila, binibigyan sila ng kanilang pagkain na hindi nila pinagtatrabahuhan. Ganun kabuti ang Panginoon sa kanila. Moses was a man who knew God better than most mortals.
Yet, he had experienced the wound of God's punishment for his sin. Ano po yung naging kasalanan ni Moses during the time? Yun. Sabi ni Lord, dahil ang bayan ng Israel ay itong mga Israelita ito matitigas sa ulo, so nagalit siya. Inampas niya yung bato. Pero pinakita pa rin ng Lord na mahal niya ang kanyang bayan. No, ayaw niyang mapahamak pa din. So binigyan niya ito ng, binigyan niya sila yung 10 Commandments. Pinaalalahanan pa rin ang kanyang bayan. Sa panahon natin ngayon, ang daming pagpapaalala ng Panginoon sa atin. Ang daming mga revelations ng Lord. Pero ito hindi natin nakikita eh. Minsan kasi nakikita natin yung kagandahan lang. No? Yung desire ng flesh natin. Ito yung madalas na sinusunod natin at laging nasusunod. Pero hindi ang kalooban ng Panginoon. Pinapakita ng Lord, maraming bagay ang pinapakita ng Lord ngayon. Jesus gave a parable that also explains what happens when we don't number our days. Ano pong ibig sabihin nun? Sa Luke chapter 12, verse 19 to 20, dinidescribe po dito yung mayaman na lalaki. Remember? Yung sabi niya, eat, drink, and marry. Ito lang ang gagawin ko. Mayaman na ako eh. Ano bang gagawin ko? Nasa akin na lahat. Wala na akong paglalagyan ng aking kayamanan. Anong gagawin ko na lang? Uupo, kakain, at magpapakasaya. Sagana na ang aking buhay. Pero, ang sabi ng Panginoon, sa kanghangal, sapagkat ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Kamuhay tayo ng may katalinuhan. Marami pong bagay na nakakamit natin. Nare-receive natin dahil tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Pero, lagi po nating alalahanin ang Panginoon. Itong mayamang lalaki na to, naniniwala siya na parang walang katapusan ang kanyang buhay. Mayaman siya eh. Parang, siguro, sabi niya, sa akin na lahat eh. Magpapakasagana na lang ako, kakain, iinom. Lahat gagawin ko. So parang siguro, sabi niya, mabubuhay pa naman ako ng matagal. So ito na lang yung gagawin ko. Enjoy na lang ang kanyang buhay with pleasures. Pero hindi niya akalain na ang kanyang buhay ay kukunin ng Panginoon. Kung alam lamang siguro nung mayamang lalaki na to, no, na yung gabi na yun, magtatapos ang kanyang buhay. Ano kaya ang kanyang gagawin? Sa palagay mo? Ano kaya ang gagawin niya? Siguro magpapakabuti siya? Ibabahagi niya ang kanyang yaman? No? Dadalhin niya sa mga charity institution ng kanyang pera. Mananalangin siguro siya ng todo. Ipagkakalob niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Pero wala pong nakakaalam ng ating buhay. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa makalawa, or even at this moment. Kunin tayo ng Panginoon. Huwag po natin sayangin ang ating buhay sa mga bagay na alam natin na hindi makabuluhan sa Panginoon. At lalo na po yung walang value, walang kahulugan. God's desire for human beings is what we learn. Ano po yung matututunan natin. Tayo ay lalago at tayo ay sasaliksikin natin ang karunungan ng Panginoon. Sabi po ng Proverbs verse 20. As we learn to number our days, we will share that desire. Ibibigay natin yan sa Panginoon. Tayo po ay lumakad sa Panginoon. Let's have fellowship with God.
Nung nakaraang taon, wala tayong panahon para tayo ay magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Wala tayong panahon para mag-devotion. Wala tayong panahon para magbasa ng Bible. Wala tayong panahon para makapag-church. This is the new beginnings na ipinagkaloob ng Panginoon. Huwag po nating sayangin yan. Hayaan po natin na mas lalo pa nating i-discover ano ang Panginoon. Ano yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. And sa pagbabasa po natin ng Bible, we will discover the mysteries ng Panginoon. Yung nais ng Panginoon sa atin. The Lord's enjoy partnering with us as we pursue all the design for us to accomplish. Sabi po ng Psalms 37 verse 23 and Ephesians 2 verse 10. When we live in harmony with Him, that is simply a change of address. Ibig sabihin po nun, hindi kasi tayo dito nakatira di ba? This is our temporary home. Yung permanent home natin sa kalangitan. So pag tayo ay namatay, change address lang daw. Doon tayo sa tunay nating tahanan. Ito ay temporary lang na ating tahanan. Kaya dapat tayo po ay magpatuloy talaga na salisikin natin ang ating Panginoon. Our enjoyment of Him continues unabated when we step from this life into eternity. Sa buhay na walang hanggan. Bigyan po natin ng mas pahalaga ang buhay na walang hanggan kesa dito. Lahat pong ito ay may hangganan. Those who learn to number their days spend them in pursuit of wisdom, goodness, and the kingdom of God. Saliksikin po natin ang kaharian ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Huwag lang po yung kingdom. Even the righteousness of God. Kasi po minsan, parang nakakalimutan po yata natin yung righteousness. Lagi lang, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Nawala po yung righteousness ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. All these things shall be added unto you. So kung ito po ang gagawin natin, you don't have to fear the wrath of God when your earthly lives are over. Walang pagkatakot. Ang kamatayan, sabi, ay nakakatakot. Sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon, totoo yun, may pagkatakot. Bakit? Hindi nga nila alam saan sila pupunta. Pero pag tayo namatay, tayo mananampalataya, nakakilala sa Panginoon, tumanggap ka sa Panginoon bilang Diyos, bilang tagapagligtas, tinanggap mo siya sa iyong puso, ang kamatayan ay kapakinabangan. Kaya, mga kapatid, balikan po natin ang ating salvation sa Panginoon. Paano ka nakakilala sa Diyos? Baka hindi na po natin alam. O dahil hindi mo maikwento ang iyong pagkakilala sa Panginoon kasi hindi mo pa naman talaga siya nakilala. Hindi pa po huli ang lahat. Kahit matagal na tayong mananampalataya, hindi pa pala tayo ligtas, hindi po huli ang lahat. Hindi po nakakahiya na tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi mas nakakahiya po kapag sama-sama pa na tayo dito tuwing linggo, 30 years na tayo sama-sama, pero pag tayo'y namatay, magkakahiwalay po tayo. May anong tawag dyan?
nakatingin sa baba kasi may naghihirap at may nakatingin sa kalangitan. Tulungan mo ako. Hindi ka pwedeng kuhanin. Kaya, alalahanin po natin na ating buhay po ay mahalaga sa Panginoon. Jesus came to earth to make a way for us to be made right with God. Hindi pa po huli para itama natin ang ating buhay sa Panginoon. He won't force His gift for eternal life to anyone. Hindi niya binibigay ng merong force, kundi freely. Nasa sa atin lang kung tatanggapin natin ito freely. Those who never learn to number their days, spend them as their life, meron pong yung ang buhay na hindi binibigyang pahalaga sa Panginoon, ito po ay hindi kapakinabangan sa Panginoon. And we will receive the judgment mula sa Panginoon. Kaya, ang buhay po natin ay pahalagahan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Nasa introduction pa lang po. Huwag kayong mag-alala. Matatapos din tayo mga alauna. Okay. So ngayon po, merong 3 points na pinapakita po dito yung gospel. Itong Psalms 90 verse 12. Ito yung realidad na ano ba talaga pinapakita nito yung salita ng Panginoon na dapat nating matutunan. Una po, number our days. Ito yung request ng Panginoon. Number our days. Anong ibig sabihin nun? Numbering our days, teach us to number our days. Teaching us. Tinuturuan tayo na ang buhay natin ay hanggang kailan ba? Ano ba talaga? Hanggang kailan ba talaga ako, Lord? Nagtatanong ba kayo sa Panginoon, Lord? Hanggang kailan ba ako? Nananalangin ba kayo na, Lord, magigising pa ba ako bukas? Nagtatanong ba kayo sa Panginoon na gano'n? Lord, hanggang dito lang ba ako? Bukas kaya, Lord? Magigising pa kaya ako? Maaabot ko pa kaya, Lord, yung birthday ko? Aabutin ko pa kaya, Lord, yung birthday ko? Baka last birthday ko na to. Nagtatanong ba kayo ng ganyan sa Panginoon? Psalms 90 verse 2, teach us that from everlasting to everlasting, you are God. Yan ang Diyos. He is not like us. He had no beginning. Ang Diyos ay walang hanggan. Tayo, alam natin ang ating kapanganakan. Alam ng Diyos kung kailan tayo magtatapos, kailan tayo gagraduate. Pero si Lord, Siya ang noon, ngayon, magpakailanman, walang hanggan ang Panginoon. No beginning and no ends. He is eternal and He is not limited to time but over it all. For Him, 1,000 years is like a night. Psalms 90 verse 4. 1,000 years, no, sa atin. Ilang dekada na ba? 2025. Maraming dekada na. Pero sa Panginoon, isang gabi lang pala yun. In just snap of our hands, of our finger. Nandiyan ang Panginoon. 1,000 years naghihintay tayo. Pero sa Panginoon, isang ganun lang pala yun. How deeper are our lives? They are short. Sabi ng mga awit, we may take 70, 80. Salamat sa Panginoon sa buhay na yan. Kung tayo ay umabot sa ganung edad.
In all this, it is ultimately God who gives us our lives and takes them away. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha ng ating buhay. He owns us, and when He decides to take us away our lives, He is right and good. May question tayo, bakit Lord ang aga? No? Lalo na sa mga bata namamatay. Yung pinsan ko po na namatay noong December, may kwenta po sa inyo yun. Siya ay 24 years old lang. Nung tinanong ko yung kanyang parent, sabi ko, kumusta ka po? Alam, sabi niya, natuwa ako sa sasabi niya sa akin. Sabi niya, kahit maikling panahon na siya ay pinahiram, salamat, naging masaya ang aking buhay. Kasi ang expected ko na sasabihin niya, bakit ang agang kinuha sa akin? Pero hindi. Ang sinagot niya, kahit na maiksing. Salamat sa kagalakan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. He is right and good. Mabuti ang Diyos. His purposes prevail. Na-serve na yung purpose niya. Hanggang doon lang. Kaya sinasabi dito ng passage, God is our teacher. Itinuturo niya sa atin, tinuturuan niya tayo na maging mas mapagpasalamat. Kahit na mayroong mga nangyayaring hindi maganda. Sinasabi niya ito sa kanyang mga salita and na dapat ito yung marinig natin, ito yung maintindihan natin. Huwag yung sisisihin natin ang Panginoon. No? Natural lang magtanong tayo sa Panginoon. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon, tinuturuan niya tayo na ang buhay natin ay talagang sa Kanya. Ang buhay natin ay sa Kanya. Hindi natin pag-aari. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging humble sa Kanyang harapan. We need God to show us how we are humbling ourselves before the Lord. We need the help of God sa buhay natin. Kaya yung sinasabi natin, may mga pagkakataon na hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi totoo yun. Hindi ko kailangan ng kapwa ko. Hindi ko kailangan ng magulang ko. Hindi ko kailangan ng Hindi. Higit sa lahat, kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Tanging ang Diyos lang ang makakasama natin. Ang kakampi natin. Kaya wag po tayong magmalaki sa Panginoon dahil ang buhay natin na yan ay lilipas. Madaling lilipas. Na application sa salita ng Panginoon, how might our life look different if we held this truth in our hearts? Ano ba ang katotohanan na po pwede nating makita? O yung kaibahan na kapag ang buhay natin ay ginamit natin sa paglilingkod sa Panginoon, ginamit natin ang buhay natin ng tama sa Panginoon, anong kaibahan nito kapag tayo ay kinuha ng Diyos? Anong kaibahan ng buhay mo kapag ikaw ay kinuha na ng Panginoon? May story. No? Ang buhay natin. Maaalala sa paglilingkod. Kung gaano ka naging mabuting lingkod ng Diyos. Kung gaano ka naging katapat sa paglilingkod sa Panginoon. Mahalaga po tayo sa Panginoon. Might we be quicker to forgive? More bold in our gospel proclamation? More shaped by the priorities of Scripture? Napapahalagahan ba natin ang salita ng Panginoon? Napoproklaim ba natin ang gospel sa iba?
Madali ba tayo magpatawad? Or might it reasonable us from some of our self-importance and self-ambitions to take up our cross and in love serve others? Yung paglilingkod ba natin sa Panginoon ay katulad ng paglilingkod natin sa ating kapwa? We love others. Katulad ng pagmamahal natin sa Panginoon. Ganun ba ang ating buhay paglilingkod sa Panginoon? Pangalawa, acquiring a heart of wisdom. May karunungan that we may gain a heart of wisdom. Second half of the verse shows the result of what happened when we are taught to number our days. We gain a heart of wisdom. Ito po ay vital. This is our vital because there are some really unwise ways of living. Meron pong mga hindi dapat o mga unwisely living na nararanasan po natin. Ano po yun? So, kasama po doon yung pessimistic greed. Ano ibig sabihin doon? Ako. Akin. Yung greediness. No? May point po sa buhay natin na yung pleasure natin mas nananaig. Yung laging ako. Pero sabi po ng Bible, ito ay foolishness. Psalms 90 verse 8, sabi po doon, overlooks fact that God will judge us all. There is an afterlife. He sees our secret sins and will punish them. Ano po ba yung mga secret sins? Ano niyo po yun? Yung mga secret sins? Ha? Wala po kayong secret sins, no? Pero alam niyo po ba ang kasama sa mga secret sins? Unforgiving heart? Pride? Boastfulness? Greediness? Akala niyo po, wala kayong kasalanan. Kasi hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi naman ako nagnanakaw. Pero, kasama po pala yun, ano? Ito yung mga kasalanan na nakatago. Mga secret sins. Huwag po tayong mamuhay doon. Huwag tayong mamuhay doon. Matuto po tayong pagkaloob ito sa Panginoon. Mahirap pong gawin. Kasi dito pa rin po tayo. Lahat po tayo ay nasa process. No? Nasa proseso. Pero sinasabi po ng Bible, pessimistic greed, living for self-centered worldly pursuits and not for God. Self-centered. Ikaw, ako. I am the master of my own self. Buhay ko to, sarili ko to, gagawin ko to. No? YOLO. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Pero alalahanin po natin, yung rich man. Kapag dumarating po tayo sa buhay natin na gano'n, na nagiging self-centered po tayo, always look back sa salita ng Panginoon. Luke chapter 12. Ano pa po? Idleness. Not doing anything. Yan. Kinakalimutan po natin na ang Diyos ang nag-save sa atin. Hindi po ito ay gawa ng mga kabutihan lang. Remember, we are saved not good works. No? But we are saved from grace. Sa biyaya ng Panginoon. Hindi good works. Kahit magbigay ka dyan ng libo-libo, hindi yan ang makakapagligtas sa'yo. Only
by God's grace, we are saved. Kaya kung tayo minsan ay nalilinlang ng kaaway na sinasabi sa atin, sige, magbigay ka na lang. Hindi po yun. Hindi yan ang kaligtasan natin. Dapat po ang buhay natin ay may actions and meaning and purpose. We see this appearance in the last verse of Psalms 90, na ang ibig sabihin po sa 17 ay establish the work of our hands. Ibig sabihin, tayo pa ay kinreate ng Panginoon, gagawa lang tayo. No? Gagawa tayo dahil yun ang nararapat. Doing good things para sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos sa atin. Kinreate tayo ng Panginoon to do good works. No? Nagmamanifest lang ang Lord sa buhay natin. We will establish God's purpose sa buhay natin, yung goodness ng Panginoon, yung good works ng Panginoon. Kasi gagawin natin yun. Pero hindi doon dapat nagre-rely sa good works. Because life is short, I will not place my hopes, identity, worth, in that which is fleeting. I will find this in God who made me and sustained me. Ito po yung dapat nating tandaan. Ang buhay natin ay maiksi lamang, so dapat ang buhay natin ay ibigay natin sa Panginoon. Ang hope natin, ang future natin, ang lahat ng bagay natin ay ibigay sa Panginoon. Yung identity natin, ibigay natin sa Panginoon. Because God is eternal, I will live my life for Him and trust Him in His works He has given. Pagkatiwala po natin ang lahat sa Panginoon dahil alam ng Diyos ang umpisa at ang wakas ng ating buhay. So how have you bought into worldly beliefs about time, or do you feel yourself being drawn into them? How might God be calling you to repent of sin and foolishness of the world? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa iyo patungkol dito? Nangungusap ba ang Diyos kapag ikaw ay hindi nagpapatawad? Nangungusap ba ang Diyos kapag ikaw ay nababalot na ng gawa ng sanlibutan, ng gawa ng mundo? How might God be calling you to live differently? Ano ang kakaibahan sa pamumuhay mo sa kanila? The same lang ba? Christian ako? Pareho lang. Dapat tayo po ay witness ng Panginoon na ang buhay po natin ay iba. Ang pamilya natin ay iba. Lalo na kung ikaw ay nag-iisang mananampalataya lang sa pamilya. Dapat ang buhay mo ay naiiba sa kanila. Merong nakikita sila na kakaiba sa iyo para sila ay makakilala din sa Panginoon. And last, Christ rescues us from foolishness and by grace save us into wisdom. Ito po yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon. Bakit meron tayong kaligtasan? At inaalis tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na hindi tama, yung mga foolishness things na nakikita natin. We see then that our life is short and God is eternal. Ang buhay natin ay maiksi, ang Diyos ay eternal. Yet, a gospel-centered understand of this will lead us to a place of hope in Christ, who delivers us from foolishness and leads us into wisdom. Ang Diyos, si Kristo, ay eternal God na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay walang hanggan. Pinapakita niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, yung perfectly living ng Panginoon. Ilang taon na buhay ang Panginoon? Ilang taon si Jesus dito sa lupa? 30 years, no?
Yung 30 years ng kanyang buhay ay pinanalagi niya sa templo. Nabigyan niya ng kabuluhan yung 30 years niya ng paglilingkod dito sa lupa. Naging mabuti siyang anak, naging mabuti siyang kamanggagawa, pinakita niya ang kabutihan ng Panginoon. Natuto siyang sumunod sa Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ang nasunod sa kanyang buhay. Even to the death, ang kalooban ng Diyos ang nasunod niya. Pwede namang hindi, no? Kasi God din siya eh. Diyos siya. Pwede niyang suwayin. Pero, He set an example sa pagiging humble, sa pagiging anak, sa pagiging servant. Kaya ito po ang paalala sa atin ng Panginoon. He wholeheartedly loved God and loved others. Buong puso yung pagmamahal niya. Hindi lamang sa tao, hindi lamang sa kanyang mga magulang, sa kanyang flesh na mga kapatid, kundi higit sa lahat sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Galatians chapter 1. In grace, Jesus rescues us from present evil age. Ibig sabihin po, sa panahon ngayon, maraming rebellion, maraming unbelief, and yung idolatry, no? Kitang-kita. Sobra. Lately lang, millions of people are handling yung kanilang God na hindi na move, hindi humihinga, hindi nakakatayo. And yet, yung belief nila, no, na doing miracles sa kanilang buhay, hindi nila nakikita na there is only one God na binibigyan ng miracle ang kanilang buhay, binibigyan sila ng hininga. Nagdi-disobey sila sa Panginoon. Ang Diyos, nagbigay po sa atin ng eternal life. And ito yung nais ng Panginoon sa atin. Mamuhay tayo na merong kapakinabangan, mamuhay tayo yung glorious life natin sa Panginoon ay magpatuloy. Hingin natin ito sa Panginoon. And even now, ang ating buhay ay dapat na merong pagbabago, may transformation, yung changing lives sa atin. Merong different change sa buhay natin. At tayo mismo ay kakaiba dapat sa kanila. Nagliliwanag. So, let us behold Christ who saves us from our sins. At yung mga mali, yung mga kasalanan na nakatago, hindi dapat ito yung mamuhay sa puso natin. Hindi dapat ito yung maging powerful sa buhay natin. Kundi ang banal na Espiritu, ask the Holy Spirit to lead us. Ask the Holy Spirit na yung mga bagay na nakikita natin ay hindi dapat yun ang mamuhay sa sarili natin. Kundi turuan tayo ng Panginoon na ang buhay natin ay ipagkaloob natin sa Kanya. Teach us the number of our days so that we may gain a heart of wisdom. How do you spend your time? How do you spend your time, your talents, and treasures to God? And make the most of every opportunity for God's kingdom.
We have 24 hours in a day. We have 7 days in a week. How do you spend your time in the Lord? How do you spend your talents in the Lord? How do you spend your treasures in the Lord? In conclusion, what does it mean to number our days? It means rejoicing in our eternal hope and allowing it to shape the choices we make. How we spend our time. Where we look for encouragement, how we spend money, what entertainment we seek out, and the people we choose to invest in and listen to. Kung consider po natin ang bawat buhay natin sa Panginoon, ang bawat part na plano ng Panginoon sa atin, makikita po natin itong mga bagay na ito. Ang nais ng Panginoon. Let us open our eyes unto the Lord. Yung pagkakilala natin sa Panginoon. Sa mga bagay na pinapakita sa atin, sa mga circumstances ng buhay natin. Sa panahon na tayo ay nag-struggle, sa panahon na tayo ay nakalugmok. Sabi ng Panginoon, pasalamatan ang Diyos sa lahat ng bagay. In every circumstances, give thanks to the Lord. Because He is good. Sa panahon ba na ganito, God is good? Are we counting our days sa Panginoon? Ang lahat ng bagay ay sa Panginoon. Wala tayong pag-aari. Ito yung reminder sa atin ng Panginoon. Psalms 90 verse 12. Lahat ng bagay ay sa Panginoon. Pag-aari ng Panginoon. Last Thursday po ay papasok kami sa school ni Ivan. Ihatid ko siya sa school. Paglabas namin ng bahay, tumating yung bayaw ko. Kumakatok siya dun sa kanila sa baba. Sabi niya, Pa, si Ate Jean nanghingi ng tulong. Sakto, paglabas ko, sabi niya, Ate, si Ate Jean, si Kuya Nelson. So, bigla akong, sabi ko na nangyari? Umakyat ako dun sa kanila. Sabi niya ay, ni-revive lang. Siya po ay 52 years old. Ni-revive lang siya. So, pagdating ko, umiyak si Ate Jean. Sabi niya, wala na. Pero, dahil sa na-revive siya, nabalik. Buti yung anak niya nandoon, na marunong. Kasi nag-aaral din siya sa medicine. So, thank God, revive siya. Ngayon, nasa hospital. Kailangan po niya ng operation. Nagkaroon ng block ang kanyang puso, lumalaki, at kailangan ng operation. Ang buhay ay sa Panginoon. Kahit sabihin natin na pwedeng dugtungan, pwedeng gawa ng paraan, pero kapag ginuha ng Panginoon, wala tayong magagawa. Anong pwede natin gawin? Ibigay ang buhay sa Panginoon. Hanggat may pagkakataon, ito yung invitation ng Lord sa atin. Number our days. Hanggang kailan ka magbubuhay? So this is our time to give back sa Panginoon. This is our time to recommit ourselves sa Panginoon. Na ang buhay natin ay maging kabuluhan. Magkaroon ng kabuluhan sa Panginoon. We don't know
Hanggang kailan? At kung hanggang saan ang ating buhay. Hindi pa huli ang lahat para tanggapin natin ang Panginoon sa puso natin. Ito yung invitation ng Lord. Kung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, this is the time na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Let us all stand. Ang buhay natin ay pagpapala ng Panginoon. Lahat tayo ay pinlano ng Panginoon. Lahat tayo ay plano ng Panginoon na mabuhay. Hindi aksidente na nandito ka, na nabuhay ka. Kundi, ang bawat isa sa atin ay plano ng Panginoon. So kung tayo ay plano ng Panginoon, dapat mamuhay tayo according dun sa plano ng Panginoon. Ang buhay natin ay bigyan natin ng pagpapahalaga sa Panginoon. Ang buhay natin ay ipagkaloob natin sa Panginoon. Maging mamuhay tayo to the fullest. Ibigay na natin yung best natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ibigay na natin yung best natin na buhay para sa Panginoon. Para dumating man yung panahon na tayo ay pupunta sa tunay nating tahanan, alam natin na meron tayong reward sa Panginoon. Makakamtan natin yun. So this time, kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, pagkaloob mo ang buhay mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Walang ibang Diyos na po pwedeng kumuha ng aking buhay. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking tagapagligtas, Panginoon. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Kung meron man sa atin na hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon at hindi mo pa talaga nararanasan ang kaligtasan ng Panginoon, ngayong umaga ang pagkakataon para tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo, para kilalanin siya. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, ikaw ay nasa Panginoon. Kunin man ang Panginoon kung kailan secured na ikaw ay nasa Panginoon. So ngayong umaga, maaari mo kong sabayan sa panalangin. Aking Panginoon, ako ay nasa iyong harapan, nagpapakumbaba, binibigay ang aking buhay sa iyo. Ikaw, Panginoon, dinideklara ng aking puso, ng aking kaisipan, ng aking buong pagkatao, na ikaw lang ang may-ari ng aking buhay. Panginoong Jesus, ngayong umaga, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, aking Diyos, aking tagapagligtas. Panginoon, sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula po ngayon, ikaw po ang maghari sa aking buhay. Mula po ngayon, pinagkakaloob ko ang lahat ng meron ako. Ikaw ang kikilalanin ko bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Purihin ka sa aking buhay. Hallelujah. Aking Diyos, salamat po, Panginoon. Purihin ka sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo kaming nire-remind, O Lord God, na ang aming buhay ay mahalaga. Kami ay importante sa iyo, Panginoon. Mahalaga kami, mahal mo kami, Panginoon. Kaya lagi kang nagre-remind sa amin. Lord, ang buhay na ito ay walang pwedeng ipagmalaki. Ang buhay na meron kami, Panginoon, ay sa iyo. Kung tanggalan mo kami ng hininga, Panginoon, wala na kaming magagawa. Kaya po, Panginoon, we recommit ourselves unto you, Lord God.
na ang buhay namin ay gamitin mo, maging kapaki-pakinabang, maging mabuting witness, Panginoon, para sa iba. Matuto namin mahalin, Panginoon, ang aming kapwa. Matuto namin, Panginoon, na patawarin ang isa't isa. Matuto kami, Panginoon, na maunawaan ang bawat isa sa amin. Mahalin anumang kahinaan. Bigyan ng pagkakataon, Panginoon, upang magkaunawaan ang bawat isa sa amin. Lord, ngayong umaga, salamat po. Dahil alam po namin, Panginoon, sa iyo lamang meron kaming eternal hope, Panginoon. We have eternal hope, Lord God, in Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, na meron kaming kaibahan sa iba. Help us, Lord, na talagang ang number of our days ay ma-well spent sa iyo, Panginoon. Mabigyan ka namin ng papuri sa aming buhay, Panginoon. Mabigyan namin ng galak ikaw, Panginoon. Help us, Lord, to live our life with purpose, Lord God. Na ang buhay namin, Panginoon, ay maibigay namin to the fullest, Lord, ng aming paglilingkod. Lord, give us wisdom. Give us knowledge, Lord God, to make the right choices sa buhay namin, Panginoon, upang makalakad kami according dun sa plano mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, ngayong umaga, salamat po. Salamat, Panginoon, for the assurance of our salvation, O Lord God, na meron kami sa iyo, Panginoon. Na kahit na mag-end ang buhay namin, kahit na kunin kami, Panginoon, hindi namin sasabihin kung nasaan man kami, o nasaan man, Panginoon, ang mga kamag-anak namin, kundi, Panginoon, sasabihin namin, Lord God, na nandun sila sa kalangitan, Panginoon, kasama mo. Kaya, Panginoon, salamat po. Salamat po ngayong umaga. Patuloy, Panginoon, alalahanin namin na ikaw ay mabuting Diyos. Ano man ang kalagayan ng aming buhay, Panginoon, ikaw ay Diyos, ikaw ay mabuti, ikaw ay karapat-dapat ng paglilingkod ng aming papuri, Panginoon. Hallelujah! Maluwalhati ka, aming Diyos. Lord, salamat po. Salamat ngayong umaga. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan. Saan man kami dalhin, Panginoon, anumang kaharapin namin, Panginoon, ngayong linggong ito, kapayapaan, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa amin. Karunungan, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa amin. Ingatan mo ang bawat isa, ingatan mo ang bawat pamilya, ang bawat ama ng tahanan, ang bawat ina, at ganun din ang mga anak, Panginoon. Ingatan mo, O Diyos. Purihin ka. Ikaw ay madakila sa aming kalagitnaan, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, kasama po ng iba ng Espiritu. Amen at Amen. Purihin po ang Diyos. Next week po ay third Sunday, continuation po ng ating pag-aaralan sa New Beginnings with Christ. And may fellowship po ang kabataan ngayong hapon. Ngayon po, after the service, dito po sila magla-lunch. Huwag pong umuwi ang mga kabataan. And first Sunday po ng February, meron po tayong Women's Fellowship. Ayan. First week po ng February, Women's Fellowship po. Meron tayo. So, abang-abang sa mga nanay, tayo ay magkakaroon din. Sila napapadala sa fellowship, naiingit na kami. Ayan. So, may Women's Fellowship po tayo next Sunday. And isa pa, yung umattend po kahapon ng seminar, tayo po ay may continuation. Ayan, tayo po ay mahayo na. Ayan. Ano pa? May ano pa? Wala na. Sige po, prayer meeting. And again, prayer and fasting po ha, January 22, 23, and 24. So, wait for the further announcement po regarding sa ating prayer and fasting sa 22, 23, and 24. And, yung last Sunday po natin. Totoo po yun, meron tayong quiz. Kaya, aral-aral na po, basa-basa na. Mayroon po tayong mga Bible quiz. Yan, sige po. God bless po sa bawat isa.